Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Tatlong magkakapatid, paano na kuryente at nauwi sa kanilang pagkamatay sa isang apartment building sa QC. Ang pinangyarihan ng trahedya, sisilipin ng News 5 live. Lakas! Umawi guys! Bukod sa matinding baha, isang bayan sa Occidental Mindoro, sinalanta ng bumawi. Bagong bagyo, nagbabadyang pumasok sa bar mamaya. Abiso naman sa mga kapatid nating motorista, tataas na naman ng presyo ng diesel at gasolina. Posibleng umabot na naman ng 100 pesos kada litro. Grade 4 student sa 13 Martires, Cavite, namatay matapos painumin ng pampapurga. Pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Sa politika naman, DOH Secretary Ted Herbosa nag-resign na. Pinalitan ng orthopedic surgeon na si Dr. Jose Pujalde. Mga pagbabanta umano ni VP Sara laban kina PBBM, seryoso at totoo ayon sa opisyal ng NBI na umubong ikalawang testigo ng prosekusyon. At eto na nga, kapatid host na si Dimples Romana magbabalik primetime sa teleseryeng Someone Someday. Excited na sa reunion nila ni Catherine Bernardo. Nakuryente ang tatlong magkakapatid sa Quezon City. Humawak sila sa bakal na sampayan na nasabitan ng wire. At kabilang sa iniimbestigahan ay kung kumpleto ba ang permit ng gusali kung saan nangungupahan ang magkakapatid. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, saan galing itong wire na sumabit sa sampayan at nasaan na ang labi ng magkakapatid? Cheryl Julius, isa nga itong grounded wire. Mula ito sa breaker ng air condition ng inuupahan nilang unit. At kasalukuyan dito tayo sa harap ng National Irrigation Administration, naririto sa loob ng multipurpose hall. Ang tatlo magkakapatid, ang labi nila dito kasi ang kanilang tatay ay nagtatrabaho dito sa NIA. Bakit napunta sila dyan? Lumusot sa bintana ang isang rescuer. Saka isa-isang binuhat ang katawan ng tatlong magkakapatid sa Barangay Pinyahan, Quezon City nitong Biyernes. Lapnos ang mukha ng isa sa mga biktima. Oh my God! Ilang lalaki ang nagtulong-tulong na ma-recover ang mga biktima. Edad 19, 15 at 12 ang magkakapatid. Lalaki ang panganay at dalawang babae. Itong pangalawa sa magkakapatid ay lumabas para kunin yung kanilang sinampay. However, bigla daw siyang sumigaw ng napaaray. Kaya sumaklolo yung kanyang panganay na kapatid at hindi na rin siya nakabalik. Kaya sumunod po itong isang kapatid nila. Base sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, nakuryente ang mga biktima sa kanilang inuupahang apartment. Kumukuha raw noon ng sinampay ang isa sa mga biktima. Gawa sa bakal na tubo ang kanilang sampayan na saktong nasabitan ng wire. Dito na nakuryente ang magkakapatid. Nakita yan ng 9 years old at bunso nilang kapatid na agad-agad humingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Nadala sa ospital ang tatlong biktima pero namatay rin kalaunan. Kanina, binisita namin ulit ang paupahan sa Barangay Pinyahan sa Quezon City para kunin ang panig na may-ari ng gusali. Tumanggi na silang humarap sa kamera pero kwento ng pamangkin na may-ari, ininspeksyon na ng LGU at Department of the Building Official ang gusali. Bukas pa raw ilalabas ang resulta nito. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, grounded ang wirings ng air conditioning unit na sumabit sa kanilang sampayan. Patuloy pa yang iniimbestigahan. Bagamat wala pang formal na usapan, sasagutin din ng may-ari ng apartment building ang lahat ng gastusin ng mga biktima.
Nangako rin ng tulong ang Quezon City government sa anumang pangangailangan ng pamilya. Alinsunod sa local building code ng lungsod, responsibilidad ng mga building owner na tiyakin ang kaligtasan ng mga umuupa sa kanilang apartment. Dapat daw ay kompleto sa permit. Sinusubukan na ring hingaan ng pahayag ang tatay ng mga nasawi pero hindi na siya nagpa-unlock ng panayam. Paalala ng BFP, kapag nakakita ng tao na kukuryente, huwag siyang hawakan dahil pati ikaw ay makukuryente. Kung maaari, patayin ang source ng kuryente. Cheryl Julius, ayon nga sa mga kaanak, kagabi pa daw din nila yung labi dito sa NIA. Kanina rin nakausap natin yung mga bumisita o dumalaw na lang mga kamag-anak, kaibigan at kaskwela. Ang nabanggit nila masiyahin at mababait daw ang mga ito. Sa Sabado naman inaasahan na ihahatid sa huling hantungan ang mga labi. Cheryl Julius. Maraming salamat, Mobile Journal Alexis Ebue. Hinagupit na nga ng habagat nakaranas pa ng buhawi ang ilang lugar sa Occidental Mindoro. Live mula sa Mamburao, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, kumusta na ang lagay ng panahon dyan? Well, Cheryl, unti-unti naman nakakahinga na ng maluwag ang marami sa mga taga-Occidental Mindoro matapos unti-unti na rin umaaliwalas ang lagay ng panahon dito. Pero alam mo, sa 3 araw na sunod-sunod na bumuhos ang malakas na ulan sa malaking bahagi ng probinsya, nagdulot nga ito ng ulan at naminsala rin ang buhawi. Halos padapain ng malakas na hangin ang mga puno ng niyog sa Barangay Kasagi sa Santa Cruz, Occidental Mindoro, bandang 2:00 kahapon. Buhawi guys! Maya-maya, makikita na ang namuong buhawi sa ibabaw ng mga bahay. Kumalampag ang bintana sa pagbayo ng hangin. Malaki na. Sa katabing barangay, tila itinataboy pa ng mga residente ang buhawi sa pamamagitan ng itak at walis tingting base sa paniniwalang matanda. Matapos ang unos, tumambad ang matinding pinsalang iniwan ng buhawi. Nagiba at tumumba na ang bahagi ng isang manukan. May ibang punong nabunot at may mga naputulan ng sanga. Sa drone video, halos maubos na ang bubong ng isang bahay. Nasa loob daw ng bahay na yan ang pamilya ni Nanay Epi nang humagupit ang buhawi. Para pong yung huni po ng mga lumilipad na eroplano po. Ganun kalakas? Oo. Parang yung malakas na malakas po. Tapos nakita po kung ang mga yero po nananalsik na. Birthday pa naman yan nang tumama ang buhawi. Ako po nagpapasalamat dahil para po ang alawang buhay na namin po ito. Kahit po kagabi hanggang kanina umaga, naiyak po ako, hindi po ako makapaniwala. Nasugatan naman sa mata ang kanyang mister. Ang pader na ito yung pinakakinapitan ni Nanay Epi at kanyang anak nung kasagsagan ng malakas na buhawi. Habang yung kanyang mister naman, dito na raw nagtago sa likod ng pintuan. Pinapasalamat na lamang ni Nanay Epi na yung pinakabubong nakatapat na kinatatayuan nila, buti na lamang daw hindi tinangay ng malakas na hangin nung mga oras na yon. Sa kabuuan, isang sugatan habang 17 bahay at 2 manukan ang nasira ng buhawi. Sabi ng Santa Cruz LGU, ito ang unang beses na nakaranas sila ng malakas na buhawi. Ang buhawi po kasi ay walang babala, hindi kagaya po ng bagyo na meron pong forecast na nararanasan. Sa Barangay Tanyag, sa bayan naman ng Kalintaan, halos kainin na ang lupa ng malakas na agos sa Lumintao River. Problema yan ng mga magsasaka. Yung bagong tanim na ganyan, kapag dinaanan ng baha, lupay pa yan, tapos dumidikit sa putik, ang doon sa isang tundo siya, may makabangon man isa, 2 na lang. Ang bubungan nun, mga ilan na lang ang bubungan. Aabot na sa mahigit 10 ektaryang taniman o sakahan ang patuloy na kinakain itong rumaragas ang ilog, lalo na kapag malakas ang buhos na ulan. Hindi raw sana mangyayari ito kung may na ito yung flood control project dito sa lugar. Matagal na raw hinihiling ng barangay ang pagtatayo ng river dike project dito. Meron nang nasimulang gabyon o pangharang pero bitin naman. Ang pagkasabi ay nawalan daw sila ngayon ng pundo. Kung hindi lang nawalan pundo ay inimplement na daw sana itong taon na ito. Sa katabing barangay ng New Dagupan, lumundo na ang nakatayong gabyon wall na noong 2023 lamang natapos.
Matibay po sa ang pagkagawa niyan. Problema po sa atin, ang lakas ng current sa ilalim ay lumiyad po siya. Kaya bumigay itong side nito pong likod niya, bumigay. Pag hindi pa po natin to, lahat po yan, ubos yan. Nanawagan naman sa DPWH si Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano. Dapat anyang ayusin agad ito dahil pasok pa sa warranty ang Tapos ang nipis ng semento, sinasabi gagawin. Dapat gawin na nila kasi ngayon magtatag-ulan, di ba? Dapat nung tag-araw kasi dapat ginawa niya. Cheryl, dahil nabawasan na kahit papano yung mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng probinsya, dito sa bayan ng Mamburao, itong mga bangkang nakikita nyo sa likod ko, mukhang lalaot na ulit simula bukas para makapaglayag matapos silang magtago muna pansamantala dito sa bahagi ng Mamburao River. Sa ngayon, unti-unti na rin nagsisibalikan sa kanilang mga tahanan ang mga nagsilikas na residente. Sa kabuuan, 6 na bayan ng probinsya ang naapektuhan ng pagbaha, habang isa naman dun sa nangyaring buhawi. Kaya naman nakatakda rin mamihagi ng mga financial assistance, lalo na yung shelter assistance para sa mga residenteng nasira na ngayong kanilang mga bahay, hindi lamang dahil sa buhawi, kundi pati na rin sa pagbaha. Habang aabot naman sa halos 12 milyong piso ang inisyal na assessment pagdating sa pinsala sa mga nasirang pananim. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Hindi raw saklaw ng freedom of speech ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang giniit ng bagong testigong ipinresenta ng prosekusyon. Bukod dyan, isa pang testigo ang gustong maisalang bukas, walang iba kundi si NBI Director Melvin Matibag. Live mula sa Senado, nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Camille, anong nangyari sa hiling na tumistigo bukas si Director Matibag? Julius, ayon sa depensa, paglabag sa 5-day notice rule ang hinihiling ng prosekusyon na isalang agad si NBI Director Melvin Matibag bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi pa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, hindi pwedeng si Matibag ang magdidikta kung kailan siya dadalo sa paglilitis. Nitong weekend, una nang humiling si NBI Director Matibag sa prosekusyon na maging maaga sana ang schedule ng kanyang pagharap bilang testigo sa impeachment trial. Dadalo raw kasi siya sa isang summit abroad matapos maimbitahan ng FBI ng Amerika, kaya sana raw ay magbigay na siya ng kanyang testimonya sa Senate Impeachment Court on or before July 20. Agad naman niyang idinulog ng prosecution bilang bungad nilang kahilingan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw. Pero pumalag agad dyan si Cayetano at ang defense panel. Panoorin natin ang bahagi niya ng trial. The prosecution would like to request that the scheduled testimony of NBI Director Melvin Matibag be scheduled tomorrow. We're going to be here 30 weeks. We have put aside many important things. We have put aside many foreign trips, many local trips. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. It will be a violation of the basic tenets of fair play. It will set a bad precedent insofar as surprise witnesses will be allowed at any point of the proceeding. It will also violate our right to cross-examine intelligently. Samantala, iginiit ng testigong si NBI BARM Director Jeremy Lotok na hindi maituturing na sakop ng freedom of speech ang binitawang pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni PBBM. Ayon kay Lotok, lumabas sa kanilang investigasyon na hindi makukonsidera ang laman at konteksto ng pahayag ni VP Sara bilang freedom of expression lamang. Hindi raw pinoprotektahan ang freedom of speech ang mga pahayag na may elemento ng criminal offense gaya ng grave threat at inciting to sedition. Pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis. When the second highest official of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill, the highest official of the land, he instructed the person to be relentless in killing them. We failed to see any amount of freedom of speech in that utterance, Your Honor. That's number one. Number two,
we talk to ourselves, if we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech. So imagine, Your Honor, the anarchy, the disorder, and the chaos it would bring to our country. Freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense. Like Kaugnay niyan, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung nakausap ng NBI ang umanong tao na kinontrata ni VP Sara para patayin si PBBM at kanyang pamilya. Narito ang sagot dyan ni NBI BARM Director Lotto. wala kaming ma-establish na validated information na confirm. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. Opo. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo tong, sabi niyo, literal itong pag-assess niyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan at yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious, Your Honor. Julius, tinanong din ni Senator Judge Aquino ang defense team ni VP Sara kung bakit wala pa silang pagtatanggi dito nga sa alegasyon na may kinontrata di umano itong si VP Sara para nga gawin yung krimen. Welta naman ang defense team, hindi raw yan totoo dahil magpepresenta pa sila ng kanilang counter evidence ukol dito. Binigyan din ng defense team na nasa burden daw yan ng prosecution para patunayan kung totoo nga ba yan. Julius. Camille, so ano na ang final answer doon sa impeachment court kung sasalang ba bukas bilang testigo si Director Matibag? Nako Julius, wala pang desisyon yung Senate Impeachment Court tungkol dyan at dahil nga ngayong as of this moment ay nagpapatuloy na yung cross-examination ngayon nga dito sa testigo na si NBI BARM Director Lotok. So maaring malaman natin yan before kung mag-decide ang Impeachment Court na tapusin na yung pagsalang ng ikalawang testigo ngayong araw ay normally before matapos nga itong Senate Impeachment Court ay dinidiscuss yung mga matters na ganyan. Pero kanina nga ay talagang firm ang defense team na paglabag yan doon sa 5-day notice rule. Julius. Camille, kanina nandyan ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Ibig sabihin ba rito ay ready na siya na tumistigo bukas? Julius, 2 araw actually yung sabina neto ni Zulaika Lopez dito nga sa Senate Impeachment Court. So ngayong araw nandirito siya at naka-standby nga siya dahil kung sakali nga na matapos agad itong pagsalang ni Lotok at dahil nga ngayong oras na ito ay sumasalang na siya para nga doon sa cross-examination ng defense team ay kung magdesisyon ng impeachment court na simulan na rin yung pangatlong testigo ay maaaring pwede na siyang lang. At base kasi sa impormasyon, Julius, na nakuha natin kanina ay maaaring hanggang alas 7 or hanggang alas 8 ng gabi matapos yung trial ngayong araw. So titignan natin kung siya ba ay masisimulan ng mapresenta ng prosecution. Pero ngayong oras na ito, ang defense team pa yung nagsasagawa ng kanilang cross-examination. Julius. Maraming salamat, Camille Sabonte. Posible raw maglabas ng testigo ang defense team kaugnay sa Oplan Romanov o banta umano sa buhay ng pamilya ni VP Sara. Ayon sa NBI, sinubukan nilang imbestigahan yan pero hindi naman daw sumipot ang bise nung ipinasabpina nila. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong update tungkol dito sa tinatawag na Oplan Romanov?
Yes, Cheryl, natanong nga yan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano dito sa testigo ngayong araw na si NBI Regional Director Jeremy Lotok tungkol nga na ano raw ba kung sino daw ba sa tingin niya yung tinutukoy ni Vice President Sara Duterte na magpapapatay sa kanya under this tinatawag nilang Oplan Romanov. At kahit ilang ulit tanungin nga ito ni Senator Cayetano ay tumangging sumagot itong si Attorney Lotok dahil wala naman daw silang valid information kaugnay nito. Pakinggan po natin itong bahagi na yan ng paglilitis. Kung si Senator Judge Ping Lacson ang tatanungin, hindi raw niya suportado ang pagbubukas ng BIR box ni Vice President Sara Duterte at mister nitong si Attorney Mans Carpio. Nanindigan si Lacson na kailangan muna ng written authority ni Pangulong Bongbong Marcos alinsunod sa batas. Kumbaga, nasa palasyo raw ang bola kung bubuksan ang kahon. Tinanong tungkol dyan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Aniyang wala pa raw request ang Senado, pero kapag meron na, re-reviewin ito ni PBBM. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po'y aaralin at tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan. Lahat ng dokumento, lahat ng lehitimo na mga dokumento ay masasabi nating importante sa paglalahad ng katotohanan. Idiniin ng palasyo na hindi makikialam ang Pangulo sa proseso ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi rin pinalampas ni Yusek Castro ang akusasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na ginagamit daw ang impeachment para harangin ang posibleng pagtakbo ni VP Sara bilang Pangulo sa 2028. Tila binak to you ng palasyo ang alkalde. Kung alam nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingibang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift. Ito pa, natanong din kanina ang palasyo tungkol sa sinasabing Operation Romanov. Ito yung tawag ng defense team ni VP Sara na umano'y death threat daw sa pamilya ng bise. Ang sagot naman ni Yusek Claire, throwback sa dati ng sinabi ni Mayor Baste. Ang salitang Romanov sa bibig mismo ni Mayor Baste Duterte. January 2024. At nandoon na ang pagbabanta sa ating Pangulo. Sinimulan ito ni dating Pangulong Duterte, sinundan ni Mayor Baste Duterte. Pumangatlo ang Vice Presidente. Lahat sila nagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Wala siyang konkretong ebidensya tungkol sa death threats. So, with that, mahihirapan siyang i-prove ang death threats. Ang sinasabing Oplan Romanov, tinanong agad kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo sa defense team. May connection daw ba ang tinutukoy na Oplan Romanov na sinasabi ni Mayor Baste Duterte noong January 2024 at ang sinasabi ng defense team na Oplan Romanov na banta sa buhay umano ng pamilya ni VP Sara? Git ng defense, maglalabas sila ng witness kaugnay nito. Your Honor, at this point, it will depend on what will be established by the prosecution. The defense reserve its right to call or not call any witness. May relasyon ba ito sa binanggit ni Baste sa sinabi ni Princess Maui at yung binanggit mo? Magkakarelasyon ba yung tatlo? Your Honor, I have no personal knowledge of what Mayor Baste said, so I cannot comment on that, Your Honor. So hindi mo napanood yun? Hindi... No, Your Honor. Okay. And last question. What did you mean when you said that VP Sara's response was unconventional? Your Honor, the basic meaning of the word is, it will explain itself, Your Honor. At Cheryl, balikan nga natin itong nangyari kanina sa paglilitis kung saan paulit-ulit nagtanong itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano dito nga sa umupong testigo ngayong araw na si NBI Regional Director Jeremy Lotok kung saan tinatanong niya kung sino raw ba ang tingin ng NBI na tinutukoy ni Vice President Sara Duterte na gustong magpapatay sa kanya at kanyang mga pamilya under this Oplan Romanov. At hindi nga yan masagot, tumangging tumagot dyan ang NBI na si Lotok dahil naman wala naman daw silang valid information kaugnay niya. Narito po ang bahaging yan ng paglilitis. Who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya? Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena.
sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya? Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information. Ano, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. I cannot answer to that, Your Honor. Cheryl, natanong nga rin ni Senator Judge Raffy Tulfo, ito nga si Atty. Lotto, kung inimbestigahan ba ng NBI ito nga mga pagbabanta umano sa buhay ng biset ng kanyang pamilya. According to Atty. Lotto, sinubukan naman daw nilang imbitahan sa kanilang ahensya, si VP Sara, noong December 2024, pero hindi nga dumalo ng bise. Pero base daw sa kanilang pagsisiyasat, nakita nila na meron daw 75 security personnel na inalis doon sa VP-SPG ni VP Sara at inilipat nga po sa Maynila due to peace and security concerns. Pero napag-alaman din naman ng NBI doon po base sa COA records na may nanatili naman na 335 na security personnel pa rin po sa bahagi ng VP-SPG ni VP Sara. Pakinggan po natin itong bahaging yan ng paglilitis. Masasabi niyo ba na talagang merong imminent threat, real and imminent threat against the life of the Vice President based on the investigation you conducted? Against the life of the Vice President, sir? Yes, Vice President. Kasi siyempre, pag nag-imbestiga tungkol sa Presidente, dapat imbestigan mo rin yung threat against the Vice President para patas. Yes po. Precisely the reason po, Your Honor, kung bakit ho namin inimbitahan ang Vice Presidente, may separate ho kami na sulat noong December 2. In-inform po namin siya na, ma'am, iniimbestigahan din ho namin yung alleged threat against sa life mo. Nagpadala siya po ng representative and then with a letter, sir. In fact, 2 beses po yung letter na yon. Yung unang letter niya, ang sabi niya hindi siya makaka-attend kasi nga meron siyang office matters to attend to. Cheryl, sa mga oras nga na ito ay kasalukuyan pa rin nakasalang sa cross-examination ng depensa itong ang testigo na si Atty. Lotok. Samantala, ngayong araw din po yung deadline ng Senate Impeachment Court sa magkabilang panig ng prosekusyon at ng depensa na magpasa sila ng kanilang mga komento dito nga po doon sa hiling ng prosecution panel na ipasabina o ipakuha yung ilang mga dokumento gaya nga po ng tax records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Atty. Mans Carpio, maging yung kanilang mga bank records at AMLAC records. Yan po muna ang latest. Balik sa Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Sa ibang balita naman, patay matapos painumin ng pampapurga ang isang grade 4 student sa Cavite. Hinaing ng pamilya, wala raw medical health worker nang sumama ang pakiramdam ng bata matapos ang deworming activity sa kanilang paaralan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Masayain, maliksi at nangangarap na maging basketballista. Yan ang iniwang alaala sa kanyang pamilya ng 8 taong gulang na grade 4 student na si Rex Mission. Nasawi si Rex noong July 3 matapos umanong painumin ng pampapurga ng kanyang guro sa Hugo Perez Elementary School sa 13 Martires, Cavite. Noong July 2, umuwi raw ang bata na nanghihina at nagsusuka at dumaraing ng pananakit ng tiyan. Agad siyang dinala sa ospital kung saan na siya namatay. Ayun lang, tapos po, dinala na po siya sa MB nun kasi po di na daw po kaya eh. Tapos yung pagkadating po sa MB, okay na po siya nun. Maya po nagulat po kami, nagsisir siya. Lahat naman daw ng grade 4 students pinainom ng tabletang pampapurga. Pero sa eskwelahan pa lang, nakaramdam na ng pananakit ng tiyan ng bata. Kaya ikinabigla ng pamilya ang bigla niyang pagkamatay. Lalo't malakas ang paslit bago pinurga. Wala talaga sakit na masasabi na malala. Yung talagang sakit sa puso, sakit sa baga. Wala po kasi bibo talaga siyang bata. Malakas, masigla. Kasi sumasama sa siya, nag-champion nga sila sa under 13 sa basketball. Siya ang captain bull dun eh. Justisya pong panawagan namin, siyempre masakit po mawala ng mahal sa buhay. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ng deworming ang guro ng paaralan nang walang naka-standby na medical health workers. Kaya hanggang sa ngayon na hindi pa makumpirma kung sa gamot niyang ininom ng bata, nangyari ang kanyang pagkasawi. Ang ikinasama pa ng loob ng pamilya,
hindi na raw nagparamdam sa kanila si teacher. Simula noon, hindi namin nakita yun. Hindi rin namin nakita. Nagpalit na siya ng profile. Nag-lock. Tapos pinalitan lahat ng profile. Nung nalaman niya na ganun na mangyayari, di na siya namin makontak. Ayon sa Department of Education, may koordinasyon sa City Health Office ang ginawang deworming activity ng paaralan. Matapos ito, ilan sa pinurga ang sumama ang pakiramdam. Sa initial findings, impeksyon na nagdulot ng septic shock ang ikinamatay ng batang si Rex. Nakikipag-ugnayan na raw ang DepEd at ang eskwelahan sa mga otoridad para sa investigasyon. Isa sa ilalim din ng NBI ang labi ng paslit sa autopsy para matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nanghingi ng tawad ang isang konsihal sa Calamba, Laguna na napuna dahil sa paggamit ng wangwang ng kanyang police escorts. Ang insidenteng yan nasa pool sa dashcam. Yan at iba pa sa Frontline report na ito. Sorry na lang kayo. VIP kayo. Sa video na ito, makikita ang dalawang police escort sa Calamba, Laguna na nagwawangwang para mapagilid ang driver na may kuha ng dashcam video. Escort sila ng kasunod na puting SUV na may sakay na opisyal ng LGU. Pero ang driver ng sasakyan niyan hindi nagpapatinag. Bada kayo dyan. Pamag-aadyo sa inyo. Maya-maya, kumana na ang dalawang police escort at sinubukang mag-overtake. Pero binusinahan sila ng driver. Wala nyo. Counterflow kayo man. Ilang saglit pa, makikita ulit ang isa sa police escort na bumwelo para mag-overtake hanggang sa nalampasan na rin ng mismong SUV ang driver. Sa isang Facebook post, ipinaliwanag ni Konsehal Arvin Manguyat na siya ang sakay ng SUV. Nang hingi siya ng paumanhin at inaming nagawa niya lang ito dahil sa kanyang pagmamadali patungo sa dadalawang sesyon sa Kapitolyo ng Laguna ng Bayan ng Santa Cruz. Matatanda ang noong 2024, ipinagbawal ni Pangulong Marcos ang paggamit ng wangwang ng mga opisyal ng gobyerno. Sa Mandaluyong naman, maaaninag na nakaladkad ang motorcycle taxi na yan matapos mabundol ng isang SUV. Nagkalat pa ang mga parte ng nawasak na motor. Pero imbis na huminto, humarurot pa palayo ang driver ng SUV. Dead on the spot ang angkas ng motor, habang sugat na naman ang rider. Agad na aresto ang 20 anyos na SUV driver. Nakitaan naman ang logo sticker ng House of Representatives ang likod ng SUV. Pero gate ng driver, wala siyang koneksyon sa kamera. Yung sticker lang po na yun ay iniligay lang po nila. Wala naman pong connection kung kaninong particular na ano po yun, na sticker. Kinumpirma rin ni House Secretary General Shelley Garafil na hindi miyembro ng Kamara ang nakarehistrong may-ari ng SUV. Mahaharap ang driver sa makaukulang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Alexis Ebue, News 5. Naging mainit ang pagsalubong kay Pinay tennis ace Alex Ayala sa kanyang pag-uwi dito sa bansa matapos ang historic campaign niya sa Wimbledon. Sa airport pa lang, sinalubong agad siya ng music ensemble sa arrival area. Tinubog din siya ng mga fans at kapwa-atleta para magpa-picture at autograph sa kanya. Magkakaroon ng fan meet event si Alex sa July 15 sa isang mall sa Makati bago lumipad pa Amerika para sa Mubadala DC Open sa July 25. Nagbitiw na bilang kalihim ng Department of Health si Ted Herbosa dahil kailangan daw niyang mag-focus sa kanyang kalusugan. Papalit sa kanya ang isang veteranong orthopedic surgeon. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Matapos ang ilang taong pagseserbisyo sa Department of Health, nagbitiw na bilang Health Secretary ng Administrasyong Marcos si Ted Herbosa. Kinumpirma yan ng Malacanang matapos ang ilang buwang bulung-bulungan na papalitan na siya sa kagawaran. Ilang beses nang nadawit ang pangalan ni Herbosa sa isyu ng katiwalian. Tulad na lang nitong nakaraang buwan, sinampahan siya ng kasong graft sa ombudsman ng mga nagpakilalang empleyado ng DOH. Nag-ugat daw ito sa pagkontrol ni Herbosa sa anilay multi-billion peso procurement sa loob ng kagawaran.
Pero paglilinaw ng palasyo, walang kinalaman ang issue sa pagbibitiw ng kalihim. Hindi po nabanggit na patungkol po dyan at ang isa na alang-alang po ay ang kanyang kalusugan. Papalit ngayon kay Herbosa si Dr. Jose Pujalte Jr. Nagtapos si Pujalte sa medisina sa University of the Philippines. Nakakuha ng master's degree in hospital administration sa Ateneo Graduate School of Business. Mula 2014, nanungkulan na siya bilang medical center chief sa Philippine Orthopedic Center. Inaasahang pangungunahan ni Dr. Pujalte Jr. ang ahensya upang higit na mapatatag ang healthcare system sa bansa, maisulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan at maisulong ang mabuting kalusugan para sa lahat. May bago ring posisyon si dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Yan ay ang pagiging chairman at CEO ng Al-Amahan Islamic Investment Bank of the Philippines. Dati nang umalis sa DBM si Pangandaman sa kasagsagan ng questionableng national budget at flood control projects. Pero bakit pinagkatiwala sa kanya ang kaisa-isang Islamic Bank ng bansa? Paliwanag ng Malacanang. Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya, sa flood control projects. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang klase ng pag-iimbestiga. Nito lang July 8, itinalaga ni PBBM bilang kalihim ng gabinete si dating Interior Secretary Benher Abalos. Ang lahat ng pagbabagong ito sa gabinete ng Pangulo, ipinatupad ilang araw bago ang kanyang ikalimang State of the Nation address sa July 27. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pinangangambahan ng mga motorista na baka pumalo na naman sa 100 piso ang kada litro ng petrolyo. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ba ang posibleng taas presyo sa petrolyo bukas? Nako Cheryl, bahagyangan tataas ang presyo ng langis simula bukas at dahil pa rin yan sa hindi matapos-tapos na gulo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Muling umusbong ang girian sa pagitan ng US at Iran sa Middle East sa kabila yan ng pinirmahang Memorandum of Understanding to End Military Conflict o ang ceasefire agreement ng dalawang bansa noong nakaraang buwan. Pero hindi pa man natatapos ang 60 araw ng ceasefire, muli na namang umarangkada ang alitan ng US at Iran. Kahapon, nagsagawa ng airstrikes ang militar ng Amerika laban sa Iran. Giit ng Amerika, layo nitong pigilan ang pag-atake ng Iran sa mga dumaraang barko sa Strait of Hormuz. Gumanti naman ng Iran at inatake ang mga military base ng Amerika sa Jordan, Qatar at Oman. Dahil dyan, apektado ang higit 20% ng global oil supply. Kaya naman, nakaamba ang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa Department of Energy, tataas ng 2 pesos and 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos ang kada litro ng diesel. Sa kerosene, 2 pesos and 20 centavos hanggang 4 pesos and 22 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro nito. Ang gasolina naman, pwedeng mag-rollback o magtaas ng piso ang kada litro. Last week po, nung nag-report tayo, mukhang kumakalma na siya. Pero ngayon po, the recent days, there are still growing tensions in the region. In particular, threats to navigation through the Strait of Hormuz. Maakit na naman yung presyo on international crude oil prices and consequently affected po tayo. Nangangamba tuloy ang ilan na baka pumalo na naman sa 100 piso ang presyo ng kada litro ng produktong petrolyo. Ngayon pa lang, dismayado na ang mga tsuper na nag-aakalang makakabawi na sila sa pagkalugi. Hiling nila, itaas na ang pasahe para makabawi naman sila. Ano magagawa namin kundi mag-request lang ng dagdag pamasahe, yun na lang po. Pero huwag naman masyado malaki sa amin, piso, 2 piso, okay na yun. Nakabawi? Hindi pa nakakabawi. Ang mura ng pamasahe, magkano lang, 13. Ayon sa DOE, mukhang kinakailangan na nilang ibalik sa dati ang pagtatalaga ng minimum at maximum na rollback o price hike kada linggo. Ngayon kasi, nakadepende pa sa mga oil company ang ibinibigay na range o halaga ng mga presyo ng produktong petrolyo. Kasi we thought that with the agreement, kakalma na yung presyo, ano? But by observation of this week and last week, parang hindi pa siya bumababa at bumaba. Dahil dyan, umaasa ang pamahalaan na makakadiskubre sila dito sa bansa ng iba pang mapagkukunan ng enerhiya.
Sa ngayon, sinimulan na ng isang kumpanyang nakabase sa US ang paghahanap ng hydrogen sa Pangasinan. Kung magiging matagumpay ito, ang Pilipinas ang magiging pinakauna sa mundo na makatutuklas ng naturally occurring hydrogen, kung saan magiging malaking tulong ito sa pagpapanatili ng enerhiya sa bansa. So ang tanong po, marami ba yung stock natin or may maraming inventory? So ngayon po, hindi pa natin alam. Alam lang natin na meron. Cheryl, kahit nga nagkakagulo pa rin ng US at Iran at hinaharangan nga itong supply na nagagaling dyan sa Strait of Hormuz, siniguro naman ng mga energy officials dito sa atin na sapat pa rin ang supply ng langis sa ngayon. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Aging like fine wine. Yan po ang komento ng netizens sa TikTok posts ng Good Morning Kapatid host na si Dimples Romana na magbabalik teleserye na rin sa inaabangang Someone Someday. Narito po ang Frontline Showbiz Report ni MJ Marfori. Check na check talaga! At kahit ano nga ang i-post ng iconic kapatid natin na si Dimples Romana, trending! Say ng fans, talaga yun? Grabe kasi ang glow up ni Mama Dimps na aniya ay nasa best disposition in her life. Natutuwa naman ako kasi pag 41 ka na tapos 3 anak mo, ang hirap gawin nun na. I think it really is because of the morning show of Good Morning Kapatid. It has taught me so many things at para kang gina-ground level. Ayos yung schedule. Kaya nag-gumlow up ka rin ng... At saka, I think healthy mind, healthy body. Wonder Woman din ang peg ng ating kapatid. Dahil bukod sa pamamayagpag ng kanyang hands-on hosting sa Good Morning Kapatid, hands-on parenting, at kaliwat ka ng endorsements, magbabalik prime time na si Mama Dimps sa highly anticipated teleserye na Someone Someday. Reunion nila ito ni Catherine Bernardo in more than 15 years. Siya kasi yung isa sa mga OG babies ko talaga. Yes. Parang nung mga earlier time ng career ko, nakilala ko na tuwing meron silang ilo-launch na bagong superstar, lagi akong mommy. Okay. So the likes of Catherine, sina Julia Montes, Andrea Brillantes. Gaganap si Dimples bilang si Precious, ang nanay-nanayan ng karakter ni Catherine na si Billy. Ako yung nag-ampon sa kanila. Oo. Tapos naging pamilya kami. Yung pagmamahal na-experience ni Catherine as Billy nanggagaling sa pamilyang unit namin. Next year, 3 dekada na sa showbiz si Dimples Romana. At sa kabila ng lahat ng tagumpay, nananatili pa rin siyang isang patunay na hindi lang talento ang susi sa matagal na pananatili sa industriya, kundi disiplina, pasasalamat at patuloy na pag-aalaga sa sarili. Check na check talaga si Mama Dimps. Abangan siya sa Someone Someday this July 27 sa Todo Max Prime Time ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, senior citizen na tumawid sa tapat ng ospital, nabundol. Matapos ang landslide sa Sarangani at pagbaha sa Davao Occidental, hindi bababa sa Siam ang pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. At waterfall sa China, bakit imbis na pababa ang bagsak ng tubig, naging pataas? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Weather update tayo mga kapatid. After nga tumama sa Eastern China, ang dating bagyong Inday ay tuluyan na po itong humina. Sabay po niyan, humihina na rin po yung epekto ng habagat sa ating bansa. Pero yan po ay nagpapaulan pa rin dito sa
western section o kanlurang bahagi ng Central Luzon at Northern Luzon. Samantalang, panibagong bagyo po sa labas ng ating area of responsibility ang binabantayan ng Pag-asa. Yan po ay huling namataan sa layong 1,205 kilometers east of Eastern Visayas. Ito po ang bagyong may international name na Haishen. Sa ngayon, ito po ay may taglay ng lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos, pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Pero sa ngayon hindi natin inaasahang maglandfall o tumama sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito po ay kikilos, papalapit sa ating area of responsibility, posibleng makapasok sa ating PAR mamayang madaling araw. At yan po ay inaasahan natin na magre-recurve din palabas muli or tuluyan na po yung malulusaw. So wala po tayong nakikitang magiging direktang epekto niyan sa ating bansa. Pero if ever makapasok na po yan sa ating area of responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Jose. Sa ngayon, ito pong habagat ang nagdadala pa rin po ng mga posibleng mga pagulan, mga thunderstorms din dito po sa areas ng Ilocos Region, kasama po dyan ng La Union at Pangasinan, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ng Benguet at ang Baguio City. Medyo mataas pa rin po yung ating tsansa ng pagulan dito po sa areas ng Zambales, Bataan, kasama po dyan ang area ng Tarlac, maging dito sa area ng Pampanga. Sa Metro Manila, ngayong gabi, nararanasan pa rin po natin ang epekto ng habagat, pero bukas mas mababawasan pa po yan at makakaasa na po tayo ng mas maaliwalas na panahon. Bawas na rin po ang epekto ng habagat dito sa area ng Mindoro, ganun din po sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao na kung saan mga pulo-pulo na lamang o yung mga afternoon showers at thunderstorms na lamang ating aasahan. Yan po yung ating mga pag-ulan at thunderstorms sana nangyayari tuwing hapon at gabi. Pero mag-ingat pa rin po tayo mga kapatid dahil kapag meron tayong thunderstorms, kaakibat po niyan ang posibilidad na magkaroon tayo ng buhawi kagaya po ng mga nakakapaminsala sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya doble ingat pa rin po tayo. At minsan meron din po yung pag-ulan ng yelo o yung tinatawag na nating hail. At bukas nga, dito sa Metro Manila, medyo mababa na po yung ating tsansa ng pag-ulan. At sa dakong hapon, tataas yan ng bahagya. Ito po yung mga dagliang pag-ulan lamang o yung mga isolated natin pag-ulan o afternoon showers at thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payo. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather tito, ang inyong weather frontliner Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo. 5 ang namatay sa magkakahiwalay na disgrasya sa kalsada. Ang mga biktima pawang sakay ng mga motorsiklo. Narito ang Frontline Report. Sa madilim na kalsadang ito sa bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte, sa pulsa CCTV ang pagsalpok ng motorsiklo sa kasalubong nitong pick-up noong Sabado ng gabi. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider at kanyang angkas. Dead on arrival sila sa ospital. Base sa investigasyon, sinubukang mag-overtake ng rider sa isa pang motorsiklo. Sakto pang sa pakurbang bahagi ito nangyari. Kaya nakain ang kabilang linya hanggang sa sumalpok sa pick-up. Nasa kustodiya na ng pulisya ang pick-up driver. Bali. Sa Ormoc City naman, isa pang rider ang nadisgrasya. Pumailalim siya sa nakabanggaan nitong truck. Habang ang backride ng motor nakahandusay sa kalsada. Pareho silang namatay. Base sa investigasyon, matulin ang takbo ng motor hanggang napunta ito sa kabilang lane. Nadaan naman yan sa areglo. Sasagutin naman ng kumpanya ng truck ang gastusin sa pagpapalibing sa mga biktima. Sa Muntinlupa City, sumalpok naman sa SUV, tumilapon at bumangga sa pader ang isang motorcycle taxi rider sa Barangay Sukat. Nadala pa siya sa ospital, pero namatay rin siya kalaunan matapos mabago. Habang ang babaeng driver ng SUV tumakas at patuloy pang tinutugis. Panawagan ng misis ng biktima. Sumuko na ang driver at managot sa nangyari. Mahaharap ang suspect sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nakikinom lang dapat pero nagnakaw na pala sa loob ng karinderya ang isang rider sa Bacoor, Cavite. Ang tindera naging abala noon sa order ng hinihinalang kasabwat ng rider. Nasa Frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Abala sa pagtitinda ang babaeng yan sa Bacoor, Cavite pasado alas 9 kagabi. Maya-maya, isang rider na nakaasul na long sleeve ang pumarada sa tapat at bumili ng ulam. Ilang saglit lang, dumating ang isa pang rider at tila nag-usap pa sila ng lalaki. Bumaba ang lalaking nakaputi at nagpaalam daw sa tindera na makikinom. Maya-maya ay dumiretso ito sa loob ng tindahan. Saglit siyang mawawala sa video. Ilang saglit pa, kakaripas pasakay ng motor at sumibat. Ang hindi alam ng tindera, tinangay na pala ang cellphone ng kasama niya na nasa loob ng tindahan. Yung mga kasama niya, kunyari bibili, tapos yung isa gagawa na ng kung ano. 3 po talaga din sila mga nakamotor.
Nililito talaga po nila para yung isa, sila mapansin. Natangay ng mga suspect ang cellphone na nagkakahalagang 90,000 pesos. Ang masakit pa dyan, wala pang isang buwang nagagamit ang cellphone at hinuhulugan pa ng biktima. Sa kasalukuyan ay natutukoy pa raw nila ang location ng ninakaw na cellphone. Nai-report na rin nila ang insidente sa kapulisan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Susunod, senior citizen na kagagaling lang sa check-up sa ospital na bundol ng van. At waterfalls sa China, bakit imbis na pababa ang bagsak, naging pataas? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bago pa raw ang online press conference ni Vice President Sara Duterte, meron na umano itong kinontrata para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Yan ang lumabas at isiniwalat ng ikalawang testigo sa impeachment trial. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, ano pa ang isiniwalat ng ikalawang witness? Cheryl, hindi gaya nung nakaraang linggo na walang puknat yung objection mula sa defense team. Ngayong linggong ito, or at least ngayong araw na ito, ay medyo naging smooth at tuloy-tuloy yung presentasyon ng prosekusyon kay Attorney Jeremy Lotok. Siya yung nanguna sa investigasyon ng online press conference noong 2024 ni VP Sara Duterte, kung saan nga di umano binitawan yung pagbabanta sa Pangulo, First Lady at dating Speaker ng ating bansa. At para kay Attorney Jeremy Lotok, naniniwala siyang seryoso at totoo ang mga pagbabanta ng bise sa Pangulo. The utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. Yan ang sagot mismo ng Chief Investigator na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa online press conference noong November 23, 2024. Iginiit niya yan bilang ikalawang testigo sa Senate Impeachment Court. Nang tanungin siya ng prosekusyon kung paano niya nasabing seryoso ang banta ng bise, sagot ni Lotok, The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those. Nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. Bilang batayan, muling pinanood ang ilang parte ng higit 2 oras na presko ng bise. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan, ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Maalis mo man ako sa presidential days, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang boboto sa'yo. Please lang. Okay, Wala. 7 timestamp mula sa naturang video ang ipinakita ng prosekusyon kung saan gigil, galit at nagmumura ang bise. Ayon kay Lotok, importante ang mga bahaging ito ng video dahil basehan daw yan kung gaano kaseryoso si VP Sara sa kanyang pagbabanta. We want to establish the intent of the Vice President, and that intent is crucial in our investigation. We want to determine whether those utterances made by the Vice President
were just a product of a temporary fit of anger? Was it just spur of the moment? Or were they really serious? Was it serious, real? Yeah, Your Honor. Okay. Serious and real. Naniniwala rin daw ang opisyal ng NBI na kung literal na ibig sabihin lamang ng pahayag ang pagbabasehan, mukhang may kinontrata na raw na tao ang bise para umunoy ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez bago pa isagawa ang kanyang presko noong November 2024. Klaro po dun sa utterances ng Vice Presidente. Even before the online press conference held on November 23, 2024, the Vice President had already contracted a person to kill the President, Liza Marcos, and the former Speaker. Ang bahagi naman kung saan sinabi ni VP Sara na may nakausap na siyang papatay sa Pangulo sakaling patayin din siya ay isa rin sa pinagbasehan nila sa pag-evaluate at paghasampa ng kasong grave threat at inciting to sedition. From the point of view of law enforcement agency like the NBI, it's alarming for us, sir. Pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong anggulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society pag hindi siya na-address. Bukod sa online presko noong November 2024, binalikan din daw ng NBI ang presko ng bise noong October 18, 2024. Dito na-establish daw ang iba pang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa Pangulo. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Imagine myself cutting his head. Kaninong ulo ba yung rinirefer ng Vice President na gusto niyang tanggalin? The President of the Republic of the Philippines. Para kay Attorney Lotok, disturbing ang mga pahayag ng bise sa parehong preskon. Pero sa umunoy mga pagbabantang ito, tanong ng prosekusyon, baka raw nagjo-joke lang ang bise. Pero nag-object ang defense team sa tanong na yan. Hindi rin pinayagan ng presiding officer na ituloy ang tanong na yan ng prosekusyon. Bukod sa mga miyembro ng media na nag-cover sa nasabing online press conference ni VP Sara noong November 23, 2024, pinadalhan din daw ng NBI ng sabpina ang mismong vice-presidente para dumalo sa mga pagdinig at investigasyon ng ahensya. Pero hindi raw nakarating si VP Sara at pinadala lamang ang kanyang abogado. Marami raw kasing trabaho sa opisina ang vice na kailangan niyang unahin. Samantala, kanina ilang beses tumingin si Lotok sa kanyang notes tuwing nagtatanong ang prosekusyon. Kaya si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison umiksena. Same, Your Honor, if I may refer to my notes. Would you state an observation on the notes? Your Honor, I think Counsel, we agreed first that only one counsel shall speak insofar as the presentation of a witness is concerned. Kaya si Senator Judge Ping Lacson tumayo na at siya ang nagtanong sa notes ni Lotok. Are you referring to an investigator's notes or notebook or simply notes? No, Your Honor. During the investigation, I have copies of the affidavit of investigation that we have. Sa ngayon, nagsasagawa na ng cross-examination ang defense team kay Attorney Jeremy Lotok pero hindi gaya ng medyo tahimik na defense team kanina. Nagpapaulan ng objection ang prosekusyon at ang sinasabi ng defense team ngayon, mahaba pa ito, marami pa silang tanong. Kaya inaantabayan na natin kung matatapos yung cross-examination at kung magkakaroon ng redirect examination ng prosekusyon at kung may chance pa bang maiupo si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara Duterte sa witness stand dahil nandito na rin siya sa Senado kanina pang hapon. Sherin. May klaruhin lamang natin, paano nasabi ng testigo na bago pa nga nangyari yung press con, meron ng kinontrata ang bise?
Yan din yung kaninang inaantabayaran natin, Cheryl, doon sa pagdinig. Kasi bago pa nagsalita yung witness, yun yung claim ng prosecution ni ito nga kanilang si Attorney Amando Ligutan na napatunayan daw na bago yung press conference na yon, meron na nga raw na nakontratang assassin o mamamatay tao. But apparently, doon sa presentasyon ng prosecution, yan pala ay literal na pagbasa ng NBI. Kung yun daw ang pagbabasehan, yung literal na sinabi ni VP na pag pinatay siya, patayin din ng Pangulo, doon nila nakuha na meron na daw na kontrata na mamamatay tao. Pero as to the identification of the quote-unquote assassin, tinanong siya tungkol dyan ni Senator Bam Aquino at ang sabi nga na ni Attorney Jeremy Lotok, hindi sila umabot doon sa pag-identify kung sino yung assassin o kung may assassin nga ba, aside from the fact na literal interpretation nila dahil anya kukunin sana nila yung pag-aaral tungkol doon sa assassin kung dumating doon sa kanilang investigasyon si VP Sara na ipinasapi na nga nila. Pero kasama ang palad, hindi nga nakarating ang Vice Presidente doon sa dalawang pagkakataon na inanyayahan siya ng NBI sa kanilang investigasyon. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Sa ibang balita, sugatan ng isang lolo matapos mabundol ng utility van habang tumatawid sa Infanta, Quezon. Sa kuha ng CCTV kahapon ng umaga, makikita ang 89 anyos na lalaking tumatawid sa pedestrian lane. Nagulat pa siya sa busina ng van pero hindi na siya nakaiwas. At sa lakas ng pagkakabundol, tumilapon ang lolo. Agad naman siyang naisugod sa katapat na ospital kung saan din siya galing para sa isang check-up. Nagtamo ang lolo ng mga pasa at sugat sa kanyang katawan. Sa huli, nauwi na sa areglo ang aksidente. Nagpapainit na ang Alas Pilipinas men's team sa kanilang magiging kampanya para sa 6th CV Cup sa Ilocos Sur. Sa kanilang training snaps, makikita ang ilang standouts na sina Josh Ibanez, Greg Ancheta, Jude Salazar at marami pang iba. Locked and loaded na ang kanilang head coach na si Angelino Frigoli. Una na lang makakaharap ang bansang Cambodia sa July 15 sa Candon Arena. Mapapanood yan live sa YouTube page ng One Sports. Todo ang support ni aktres na si Julian Santos Agoncillo sa kanyang anak na si Lucho na bumida sa isang overseas football league. Ayon sa Instagram post ni Juday, itinanghal si Lucho na player of the match sa kanyang sinalihang liga. Tinulungan din daw nito ang kanyang team na umakyat sa rank 16 sa higit 70 international teams na kasali rito. At yan muna ang latest sa sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, riding in tandem na ng hold up ng tindera. Sa pulsa CCTV, biktima, tinangkapang manlabang sa mga kawatan. At mga meme ng pagpo-photocopy ng mga perang papel kumalat online. Abay, bawal po yan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi pa nakakabangon sa nakarang lindol na dagdagan pa ang mga evacuees sa Sarangani dahil naman sa epekto ng matinding ulan doon. May sanggol pang hinahanap matapos matabunan ng landslide. Live mula sa Zamboanga City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 stringer Christian Dumabok. Christian, ilan na ang namatay sa landslide at kumusta na ang mga apektadong pamilya? Yes, Julius, di papaba sa 10 magkakaanak ang nasawi sa landslide sa Malapatan, Sarangani sa kasagsagan ng malakas na ulan. 115 pamilyang apektado ng flash floods ang dumagdag pa sa mga residenteng nasa evacuation centers pa rin dahil sa lindol noong isang buwan. Isa-isang binaba sa burol na ito ang ilang bangkay na magkakaanak mula sa Sitio Pandaw, Barangay Poblasyon sa Malapatan, Sarangani.
10 ang namatay sa kanila kasunod ng isang landslide sa kasagsagan ng malakas na ulan noong Biyernes. Lumipat daw ang mga biktima sa kanilang farm sa mataas na bahagi ng Burol para sana makaiwas sa baha, pero gumuho ang lupa sa katabing bundok at natabunan ang mga biktima. So lumipat sila sa isang ilong farm nila, no, na mga nasa around 500 meters from their main community. Doon sila natulog ang dalawang pamilya. So hindi nila alam na yung taas na bahagi ng kanilang area, yung lupa, nag-landslide papunta sa bahay nila at saka dinala sila sa mga 100 meters. Natabunan ang dalawang buong pamilya. Isinatay ang kanilang mga bangkay sa chopper ng Armed Forces nang makalapag na sa sentro ng bayan. Labis ang hinagpis ng kanilang mga kaanak. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghahanap sa isang taong gulang na hininalang natabunan din sa landslide. Nagbigay naman ng 10,000 pisong financial assistance ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ng mga biktima. Sa barangay ngang ito, kinailangan pang gumamit ng kable para maitawid sa ilog ang relief goods. Lord, grabe Lord, tabang in town. Grabe ang diri sa mga sa Sitio Capisulon. Grabe ang baha. Sa bayan naman ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, nakahingi pa ng saklolo online ang mga residenteng ito. Sumabay kasi sa malakas na ulan ang isang buhawi sa barangay Malalan. May buhawi sa bukid. Wala may kabaluan niya sa may paingon ani. Matapos ang buhawi, wala pa ring tigil ang ulan. Rumagasa ang baha sa kanilang mga bahay na nasa bukirin pa man din. Butong sawa na may kabalog. Sa may mudagan ani ang among mga silingan diri wala gid ko kabalog unsay nitabo sila. Di bababa sa 3 ang nasawi sa baha sa Jose Abad Santos, 6 pa ang pinaghahanap. Samantala, bagamat wala na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday, patuloy pa ring nakararanas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa habagat. Ayon sa Philippine Army, di bababa sa 9 ang pinaghahanap sa buong Sarangani at Davao Occidental. Patuloy ang search and rescue at retrieval operations ng mga otoridad. Maraming salamat, News 5 stringer Christian Dumabok. Sa ibang balita, yung akala mo customer, yun pala, magnanakaw. Yan ang sumindak sa tindera ng isang burger house sa Pandi, Bulacan kaninang madaling araw. Huli sa CCTV ang pagparada ng 2 lalaki sakay ng motorsiklo. Nagpanggap muna silang o-order pero maya-maya binuksan nito ang gate ng tindahan at pumasok. Tinutukan ng patalim ang tindera at binantaang papatayin. Nakipambuno naman ang biktima sa isa sa mga kawatan at sinubukan pang habulin. Nakatakas ang dalawa, tangay ang kanyang cellphone, wallet na may lamang 1,000 piso at 1,000 piso ring kita ng tindahan. Mayroon ng person of interest ang mga pulis habang patuloy ang investigasyon. Bimbi, hinarana si Riza May. Maybe this time na ba talaga ang tambalang maybe? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, kapag sinabing Batanes, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Mga burol, mga bato at mga bahay na parang hindi tinatablan ng bagyo. Pero higit pa riyan, marami pang kwento ang pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas. Ang Batanes ay binubuo ng 10 isla, pero 3 lang ang may permanenteng nakatira. Ang Batan, Itbayat at Sabtang.
Eto pa, ang Batanes ay mas malapit pa po sa bansang Taiwan kaysa sa Maynila. Dahil dyan, noong araw, ginagamit po ito ng mga mangangalakal at mangingisda bilang daanan sa pagitan ng mga kapuluan. At ang mga nakatira rito, tinatawag po na Ivatan. Hindi rin aksidente kung bakit bato ang kanilang mga bahay. Noong unang panahon, kubo lang ang mga tirahan nila. Pero dahil sa napakalalakas na bagyo, natuto po silang gumamit ng makakapal na limestone at kogon. Kaya ang ilang bahay sa Batanes, abay mahigit 100 taon nang nakatayo. Pero mas matibay pa raw sa mga bahay nila ang tinatawag nilang kapay banu-banwa. Isa yung ritual ng mga Ivatan na ginagawa sa pagsisimula ng fishing season. Simbolo po ito ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamalasakit sa komunidad. Isa pang trivia, ang Batanes ang pinakamaliit na lalawigan sa Pilipinas pagdating sa populasyon. Mas kaunti pa nga ang mga tao rito kaysa sa populasyon ng maraming barangay sa Metro Manila. At nung unang panahon o panahon ng Espanya, ang Batanes pa ang huling lalawigan na nailagay sa ilalim ng kanilang pamamahala. Kaya siguro ganito ka-preserve ang kanilang kultura. Mga kapatid, ang Batanes ay hindi lang tungkol sa magandang tanawin. Isa po itong buhay at matatag na kasaysayan gaya ng mga Ivatan. At ang Batanes ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinadadala ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta sa UPPGH para sa kanyang medical examination. Ayon sa utos ng korte, tanghali bukas nakaschedule ang senador. Matapos niyan, babalik sa PNP General Hospital si Marcoleta kung saan siya nakakonfine dahil sa sakit na pneumonia. Una nang idineklara ng doktor na fit to travel si Marcoleta, pero hindi pa siya maililipat sa kulungan. Kailangan pa kasing tapusin ang pag-inom niya ng antibiotics hanggang July 15. Noong July 6, inaresto ang senador sa kasong plunder. Binaha at nagka-landslide sa China bunsod ng hagupit ng bagyong Bavi. Meron pa ngang waterfalls ng tubig paakyat. Ang paliwanag dyan ng eksperto, alamin sa Frontline report na ito. Humambalang sa kalsada ang mga nagbagsakang puno sa China. Bunsod yan ng sobrang lakas na hangin na dala ng bagyong Bavi o yung bagyong Inday na pumasok at dumaan sa ating Philippine Area of Responsibility. Nagdulot din ito ng matinding baha at landslide. Sa mga nakatira naman sa baybayin, kinailangang lumikas dahil sa lakas naman ng hampas ng alon. Agaw pansin din ng waterfalls na ito na pataas ang tubig. Ang tawag daw dyan ay reverse waterfall. Ayon sa mga eksperto, sa sobrang lakas ng hangin, natatalo na nito ang gravity. Imbes na bumagsak ang tubig sa talon, nililipat ito pataas. Patunay yan kung gaano kalakas ang bugsong dala ng bagyong Bavi. Nagbayanihan ng mga residente sa China sa isinagawa nilang clearing operations. Magdamag silang nag-alis ng mga kalat sa kalsada. Tinanggal ang mga humambalang na puno, pati mga natumbang poste ng kuryente. Agad-agad ding nagkasa ng declogging operation para bumilis ang paghupa ng baha. Aabot sa higit 2,800,000 residente ang maagang pinalikas sa apektadong probinsya bago pa man manalasa ang bagyong Bavi. Sa kabila niyan, humina ang bagyong Bavi. Mula sa typhoon category, isa na itong tropical storm ngayon. Pero hindi pa rin daw dapat ismuli ng dala nitong ulan at hangin. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, tagos na tagos sa screen ang hatid na kilig ng tambalang Maybe nang haranahin ni Bimbi Aquino si Riza May Dizon.
Usong-uso pa nga ang harana para kay Bimbi. Kilig overload tuloy ang fans, pati ang Dabber Cats host. Pero eto pa nga mga kapatid, para kay Bimbi, abay may kulang pa. Pero Raisa, may kulang sa pangalan mo. Ano, Bim? Raisa, di ba kuhaan ko Aquino ka na? Oo. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wright. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.